Balimbing alert nga ba? Umaalon ngayon ang usapin sa politika matapos ang nakakagulat na hakbang ng pahayagang Abante laban kay Rep. Franz Castro. Sa halip na manatiling kakampi, tila tumalikod ang media outlet at iginit na mas nanaisin nilang harapin ang contempt kaysa manatiling sunod-sunuran. Ayon sa ilang ulat, hindi na nakatiis ang Abante sa di umano'y impluensya at dikta ni Castro. Sa kanilang posisyon, mas pinili nilang ipaglaban ang kanilang kalayaan at prinsipyo kahit kapalit nito ang bantang parusa at pananakot. Dahil dito, lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Castro at ng mamamahayag na naglalantad ng mga anomalya. Para sa marami, malinaw na mensahe ito. Sa gitna ng politika at kapangyarihan, may mga institusyon pa ring handang magsalita at lumaban. Ngunit tanong ng publiko ngayon, hanggang saan hahantong ang sigalot na ito at sino ang tunay na mananalo? Ang kapangyarihan o ang katotohanan? Confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Oo, di ba? Bumaliktad na po si Benny Abante, mga kareaksyon. Ayaw na niyang pag-usapan ng confidential fund, ha? Benny Abante, tama ba itong naririnig ng sambayan ng Pilipino? O baka guni-guni mo lang yan? Ulitin po natin para mas maliwanag na malinaw at clear. Ito po, Benny Abante, magsalita ka nga. Hoy, salita! Tagal mo naman. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Oo, galing! Baka matira ni, ni Ombudsman Martires, ha? Mag-ingat ka, Benny Abante, ha? Baka ma-shut up ka niya. Pantagin po ninyo ang taong to. Ang taong to, palagay ko, meron na tong karamdaman. Alam niyo po, pag-comment sa comment section kung anong karamdaman ni Benny Abante. Bakit ngayon ay bumaligtad na siya? Bumaligtad na po si Benny Abante. Ayat hindi raw dapat pag-usapan ng confidential fund. 2004 pa raw daw, 2004 pa lang daw ay nasa kongreso na si Benny Abante. Ayan po, ayan o. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman, Mr. Speaker, Your Honor. Kaya ang usapan po dito, itong mga makakaliwang left na to, itong mga makakaliwang leftist na to, na supporter ng mga NPA na komunistang terorista, talagang kating-kati sila na matanggal ang bawat confidential fund ng bawat ahensya, ng bawat sa gobyerno natin. Dahil bawat isa sa mga makabayad black na to, ay wala po silang ginawa, kundi, ito sasabihin ko po sa inyo kundi ang mag-isip upang papaano maipasok ang kanilang ideolohiya sa Republika ng Pilipinas. Nangangarap po sila, sumusubok po sila, at patuloy silang nakikipaglaban sa kanilang layunin na bawat administrasyon ng ating Republika ay pahinain, at hanggang ito ay bumagsak. Yan po ang kanilang layunin kung hindi maipasok ang ideolohiyang komunism, Marxism. Ano pang system dyan? Diba? Benny Abante, atras Abante. Balita ko po si Benny Abante sa Kachichua matatalo na. Huwag ka naman ganyan, Reaction TV PH. Malakas sila. Napakalakas din sa survey. Kung ang mag-survey, yung mga quadcom. Hello po, Benny Abante, anong mga masasabi natin dyan? The ombudsman has complied. Sabi ko, has complied with all the requirement of the COA. Nasagot na po ito. Pero, Yes. ito po ang sabi
ng Ombudsman upang hindi na pagdudahan ang trabaho ng Ombudsman at upang for the sake of transparency and accountability, I would suggest the House to remove. Ako na mismong sponsor ng budget na ito. I would suggest that the House remove the confidential fund of the Ombudsman. Sinabi O, di ba? Sinabi niya. O, ngayon, sabi niya, remove. Tingnan natin mamaya, aatras yan. Kasi hindi naman niya alam ang procedure. Pag nag-pronounce ka ng ganun, pag nag-move ka ng ganun, kailangan may magse-second demotion dyan. Eh, mahirap, pag nag-second demotion, ay yung yung mga komunista. Kasi gustong-gusto nilang matanggal ang confidential fund, Benny. Hindi mo ba alam, Benny, dinesign ng confidential fund para gurgurin, tunawin, wasagin ang mga makakaliwang terorista na yan? Sinabi niyo po kanina, no, na kayo ba, nagmo-move ba kayo? You are moving a motion to remove the confidential fund ng Ombudsman, I don't think- Mr. Speaker? Magse-second demotion tong gagang to. Alright. Mr. Speaker, Your Honor, point of order. I don't think that it is proper in this body right now, talking about the budget, to make a motion. Although it is, hindi pa ito yung proper, and I don't want din po na to put you on the spot. Pero if ever, on the right time, mag-motion kayo ng ganon, I will second that. Oh, di ba? Kasi si Benny, tatanga-tanga rin yan no? Magmo-motion ka ng ganun, talagang sisigundan yan. Kating-kati ang mga komunista na mawala yung mga confidential pa ng bawat ahensya kasi alam nila yung ginagamit yun para sa gurgurin yung mga makakaliwang komunista na yan. Ngayon, yung mga makakaliwang komunista na yan ay namamayagpag ngayon dyan sa may kongreso, sa Malacanang, lahat. Wala stika, Bobong Marcos! Anong ginawa mo sa Republika ng Pilipinas? Alam namin. Yung palang yung council mo, si Enrile, di ba? Si Tandang Enrile ang council mo. Lawyer mo ba si Enrile? Hindi mo ba alam bumaliktad niya sa tatay mo? Siya yung main player ng martial law. Di ba? Para ma-implement ang martial law. Nung bumabaho na yung pangalan ni Marcos Diktador, bumaliktad na yung Tandang Enrile na yan, nag-ram. Buhay pa pala itong Tandang Enrile na to, no? Katanda-tanda, hindi pa niya nire-respeto yung sarili niya. Sumasaw-saw pa. Diba? 100 years old ka na, sir. Pwede bang, pag nagsalita ka, wag mo nang masyadong, yung mainit na nga ang usapan, sumasaw-saw ka pa, alam mo naman, kahit na walang naniniwala sa'yo, ay nakakabulabog ka lang. Alam mo, Sir Manong Enrile, kung buhay lang si Miriam Defensor Santiago ngayon, sasabihan ka niya, oo, mahilig ka daw, wala ka daw pinalampas. Ayon sa senadora, pati yung cook, pati yung mga kasama sa bahay, pati si Gigi Reyes, binanatan mo raw, according to Miriam Defensor. Diba? Sa bagay, may pa to may palo pa nagpaano daw siya, nagpa-stem cells. Pero lang sir, unsolicited advice, bibigyan kita ng advice. Swerte ka kung bibigyan kita. Sige, Manong Enrile, buka ng buka yung bibig mo dyan. Ito naman si Bobong Marcos, naniniwala naman, nakalimutan niya. Tinawag yang si Manong Enrile na siya ay pasimuno din ng people's power dahil wala na siyang power nung panahong mararamdaman niyang babagsak na ang Rayming Marcos. Bumaligtad ba naman? Naging bayani pa ng people's power si Enrile. Kasama niya si Ramos. Si Ramos kasama niya. Alam mo, nung nakaupo si Tatay Digong, si Enrile, puri ng puri kay Tatay Digong yan.
Puri ng puri. Ngayon, wala stick. Nagpe-prayer vigil lang ang mga tao doon sa EDSA. Sabi niya nagpi-people's power na daw. Hindi pa, malapit na lang. Malapit na tayo doon, Manong Enrile, huwag kang mag-alala. O, di ba? Dito si Benny Abante. Ay, mantakin mo, sinabi niya to. Oo. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, Ang tao nga naman. Yung kanyang prinsipyo at integridad at dignidad. Oy, Benny Abante! Isa ka na rin malapit-lapit ka na rin Pero bakit ka ganyan? Alam mo, Benny Abante, kapag napanood dyan ng mga apo mo, pasintabi sa mga apo o kaapu-apuan mo, o kahit pinsan mo, kamag-anak mo, ay kakahiya ka, Brad. Ngayon, wala kang ginawa kundi suporta ng pag-imbestiga dyan sa confidential fund ni Madam Inday Sara Duterte. Dito naman, nagngangawa ka na hindi dapat imbestiga ng tinatawag ng confidential fund. Ano ba talaga, Abante? O, tantanan na natin si Abante. Tama na. Puntahan na natin si ako si Mr. Kilay. Kilay. Alright, ito. Nanawagan si Senate President Francis Escudero sa mga kapwa niya senador na iwasan ang pagbibigay komento kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, maaaring magpahina sa integridad ng impeachment trial ang anumang pagkiling o prejudgment mula sa Senado. Dagdag pa ng senador, hindi dapat maantala ang pagtatrabaho nila sa mahalagang lehislatura kasabay ng impeachment trial. Ganun pa man, tiniyak ni Escudero na tutuparin nila ang mandato ng konstitusyon na may integridad at patas. Ang Wala stick tong si Escudero Nagpapahalata ka, Mr. Kilay. Alam mo, Mr. Kilay, kakafile pa lang. Kakafile pa lang ng papel. Napag-usapan nyo na ni Romualdez, ni Bobong Marcos, ni Palaka? Napapasa na yan sa Kongreso? Tama ba yun, Mr. Kilay? Alam mo, Mr. Kilay, hindi pa nga nauumpisa ng pagdinig dyan sa Kongreso, winawarningan mo na ang yung mga kasamahan dyan sa Senado na wag ibuka ang kanilang mga bibig at wag bumuga ng apoy. Ganon, Mr. Kilay, yan, diktador? Utos ba yan ni Bobong Marcos? O utos siya ni Tambaluslos? O kaya yung si Palaka? Nawarningan mo na yung mga kasama mo na wag silang kikibo patungkol dyan sa impeachment dahil baka hindi magiging katanggap-tanggap sa tao ang integridad ng pagdinig sa Senado. Oy, Mr. Kilay, hindi pa nga yan nasisimulan sa Kongreso. Ngumangaw-ngaw ka na. Napag-aalata itong mga inayupak na to Itong mga animal na to, napag-aalata. Bakit? Bakit mo sinasabi yan, Mr. Kilay? Sigurado ka na ba napapasa sa Kongreso? Sigurado ka na ba na matatapos ang pagdinig bago pa mag-eleksyon? O bago pa mag-January? Sigurado? O siguro alam mo na ang kalalabasan Walang pinag-iba po yan doon sa statement ni Aimee Marcos. Wala pong pinag-iba yan doon sa statement na sinabi ni Aimee Marcos na talagang papasayan. Sinabi po ni Aimee Marcos, ba't Lacson ka ng Lacson dyan? Aimee Marcos, sinabi po niya na papasayan dahil daw lahat ng gusto ng lideratong Tambaluslos ay nakukuha niya. Yan po ay galing po sa statement ni Aimee Marcos. Diba? Pampilo Lacson yun, hindi Aimee Lacson. Aimee Marcos. Tandaan mo na, okay?
Jaime Marcos, Jaime Marcos, Jaime Marcos, Jaime Marcos. Yun po ang statement ni Jaime Lacson. Visit ka naman. Jaime Marcos po. Di ba ba? Kaya naman, mga ka-reaction, itong si Mr. Kilay, nagpapahalata ka, boy. Masyado kang nagpapahalata. Pinapatahimik na po niya lahat ng mga kasama niya dyan sa Senado. Wag silang magbunganga patungkol dyan sa impeachment na magaganap sa Kongreso. Wala stick din tong si si Mr. Kilay Ang galing ang galing. Pero at least hawak niya yung history. Hawak niya yung record. Siya yung kauna-unan, one and only na naging senador na nagpatato sa kilay. Yung iba yung pinagmamayabang. Nakikita mo to, Brad? Nakikita mo to? Nakikita mo yan? Dragon yan, dragon. Oh, tapos dito sasabihin niya, nakikita mo to, Brad? Nakikita mo yan? Yan, leon. Leon yan. Oh, tinasyan kayang, baka makita yung tiyan ko, malaki. So, ginanon yan tiyan niya. So, sasabihin niya, nakikita niyo yan? Oh, ano yan? Agila yan. Paparating si Mr. Kilay, paparating siya. Siga-siga, pag-ganon. Tumigil kayo lahat dyan, mga senador kayo. Kayo, tumigil. Huwag kayong magkokomento patungkol sa impeachment ni Sara Duterte, ha? Tahimik, baka hindi tayo maging kapanipaniwala dito. Kaya na, hindi naman talaga tayo kapanipaniwala. Okay, huwag kayo. Kayo lahat, nakikita niyo itong mga kilay ko? Yan. Ano yan? Flying fish. Malupit din to si Mr. Kilay, Huwag ka naman, sir, magpahalata na alam mo nang papasa sa Kongreso yan. At alam naman namin, mga supporter ni Madam Inday Sara, hindi kayo titigil hanggat hindi nyo matatanggal yung aling yan. Hindi kayo titigil. Kaya naman, pag yan na-impeach nyo, yun na lang ang hinihintay ng taong bayan. Akala ninyo, kakaunti lang yung nasa EDSA? Akala ninyo, kakaunti lang ang pumupunta dyan sa malapit nga sa EDSA? Pag napuno ang taong bayan, makinig ka, Kilay, pag napuno ang taong bayan, habang nagdadrive siya sa may NLEX, itinabi niya ang kanyang sasakyan, huminto lahat ng sasakyan sa NLEX, sa South NLEX, sa may expressway, sa lahat ng daan, sa buong Pilipinas. Tinigil nila ang kanilang sasakyan, tinaas nila ang kanilang mga kamay. Ayaw na namin, bumaba ka na dyan. Pagod na ang taong bayan, lumabas ang mga nagtatrabaho sa pabrika, lumabas ang lahat ng mga guro, lumabas lahat ng mga empleyado ng mga munisipyo, tinaas ang kanilang mga kamay, isang kamay, nakaganoon. Sinabi nila, tama na, sobra na, umalis ka na, bangag ka. May magagawa ka pa ba kayo sa impeachment na ginawa ninyo? I am not inciting sedition. I am not inciting anything. I am just saying the truth. Diba? Ang katotohanan, sinasabi nyo kakaunti lamang ang pumupunta dyan sa may EDSA. Ang katotohanan, tignan ninyo sa mga views, kung mas malakas pang mag-views ang mga vloggers kesa sa mga mainstream media. Bakit? Mas marami nang naniniwala ngayon sa mga vloggers kesa sa mga mainstream media. Anong dahilan? Ang mga vloggers naka-live. Walang edit, walang tinatawag na pandaraya. Live yan. Ang mga mainstream media, wala. Ni isa yata walang pumunta sa EDSA. Pero itong si Manang Saba, si Laila de Lima na di umano wala siyang kinalaman sa drug trade sa Bilibid. Sabi niya, na-acquit daw siya. Ito kaya ngaling to, alam niya man na may impyerno. Madam Saba, Laila de Lima, kung talagang wala kang kinalaman sa drug trades dyan sa may Bilibid, pwede mo bang isumpa mo ang iyong pamilya na mamamatay na lahat sa national television upang maniwala kami? Sabihin mo, magsimula doon sa kaapu-apuan ko hanggang sa akin, mamatay na kami lahat.
Wala akong kinalaman sa drug trade sa Bilibid. Doon, maniniwala na kami. Di ba? Kasi, madam, tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Masyado nang mabilis ang yung pagtanda. Kasi ang mga taong sinungaling, mabilis tumanda. O, tingnan mo si Bobong Marcos, ang bilis tumanda. Hindi ko naman sinabi sinungaling yan, ha? O, tingnan mo si Tambaluslos, parang 200 years old na. O, tingnan mo yung mga sinungaling dyan. Lahat ng sinungaling sa Kongreso, tsaka sa Senado, ang bilis tumanda. O, mantagin mo si Mr. Kilay, nagpakilay para bumata. Wala naman akong ini-implied na sila ay mga sinungaling. Pero isang sinyales ng mabilis pagtanda ng isang tao ay kasinungalingan. Kasi pag sinungaling ka, magnanakaw ka, mambubudol ka, buhay ka pa na magkana. By the way, napapansin niyo po ba hindi na masyado nagpapakita si Boying Remula sa TV? Ang umangaw-ngaw lang itong si Jesse Andres na na-shut up. Di ba? Ganyan ang nangyayari sa mga taong masyadong epal. Anyway, pakinggan muna natin yung tinatawag ni Senador Attorney Sal Panelo na maghahain tayo ng kaso kay Sal Panelo for refusing to run for senator in 2025 Republic Act. Takbo ka, Senator Attorney Panelo. O, di ba? Ang daming nangangarap na magkaroon tayong senador sa Senado. Alam nga naman senador sa Kongreso. Senador na sa Senado na katulad po ni Senator Congressman Senator Attorney Sal Panelo. Palakpakan po natin. Di ba? Huwag kang mambuyo, Senator Attorney Sal Panelo. Isa kang buyo, isa kang sulsul. Huwag kang mambuyo kung sino-sino pinapatakbo mo. Pinapatakbo mo si Digong, maging senador. Pinapatakbo mo si Sara, ay si Pulong. Anong pangalan nito? Itong Baste. O di ba? Dapat ikaw ang tumakbo. Ikaw ang kailangan ng taong bayan doon sa Senado. Ihabla ka namin. According to Republic Act, blah, blah, blah. Yun, basta yun. Naubusan ako ng English sa'yo. Alright. Pakinggan na natin ngayon ang pinaka-inutil na Vice Presidente, naging Vice Presidente ng Pilipinas. Ayon kay Sal Panelo, Kabayan Noli de Castro, hindi po ako nagsabi noon. Sabi po ni Sal Panelo, ikaw daw ang pinaka-inutil na naging Vice Presidente ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon? Ito. Sasagutin niya dito. And other network abroad. That means, mahalaga para sa kanila na subaybayan kung ano ang nangyayari po sa ating bansa. Kasi po, ulitin ko lang, na imbanta ni BP Saras na bilang Vice Presidente, sa iyong Presidente, ay hindi yung nangyayari sa isang bansa na demokrasya. Opo. Nagre-research nga po kami kung nangyayari na yan sa ibang bansa. Wala pa po. At maski di kahit diktador ang presidente? Yung mga ganong threat of assassination, pag ganyan, hindi ka dapat magsalita publicly. Di mo ba? Pwede kang magbanta na kakasuhan, magbanta na papaalisin sa tamang proseso, papaalisin sa kudeta, yung mga ganon. Even that, yung pagpapaalis ng mga ganon, hindi po gawain yan at ugali dapat ng isang vice president. Lalo na ang ehemplo sa mga kabataan. When she Anong ugali dapat ng isang vice president? Yung pakialaman nyo saba ng may saba? Balita ko iingi na daw siya ng tawad dun sa asawa ni anong pangalan nun? Yung nahuli sa Tarlac yata, nahuli yun dati niyang driver ba o security guard? Kawawa naman yung manong Biglang kumambyo si Madam Saba, inarap niya yung isang driver. Nagselos ngayon yung isa. used to be the Secretary of the Department of Education. Ano nang example ang pinapakita sa kabataan? Puro na lang karahasan. Ano ikaw, anong pinakita mo sa kabataan? Tanong mo kay Ronnie Dayan. Ronnie Dayan, tawagin mo. Halika rito. Halika rito. Halika rito. Tanungin kita. Totoo ba
na kayong dalawa ng Aling Saba ay nagkaroon ng jugjugan? Ay, hindi totoo. Okay. Sorry po. Pag-itanggal po sa record yung jugjugan in aid of the legislation. Tuloy natin. Maganda pag mga tao nagmamalinis. Ako, hindi po ako nagmamalinis, ha? Isa po sa mga kahinaan ko, kahinaan ng mga kalalakihan. Ano bang kahinaan yan, ni Haring David? Di ba? Lahat ng mga kahinaan ng kalalakihan ay kahinaan ko rin. Huwag lang yung Huwag lang yung kahinaan ni Bangag. Hindi ako nagda-drugs. Normal lang naman yan. Alang naman dumaan yung maganda. Alang naman hindi ka titingin. Ibig sabihin, hindi ka normal nun. Ito naman si Aling Saba. Normal din ba yan? Alam mo nang may asawa yung tao. O di ba sasabayin mo? Hindi. Di umano lang yun. O di ba? Pero umamin si umamin si Junel. Umamin din si Ronnie Dayan. Pinilit lang sila. Pakitanggal po yung umamin sa record in aid of the legislation. Tuloy natin. Ano ho ang pinakamatindi sa 24 na yan? Pagmumura. Anong pinakamatindi sa 24 ng Articles of Sa tingin Impeachment? naman, ang yung tungkol nga po sa misuse of the confidential and intelligence funds, yung mga unliquidated expenses, unliquidated cash advances, yung mga disallowances, mga notices of disallowances, and suspension. So naniniwala na po ba kayo na papasa? Papasa po ang impeachment dito sa Kongreso. Naniniwala po ang reaction TVP. Ngayon, nasa kamay na po ng Senado. Kaya po itong si Manong Kilay, nagsimula na po siya mag-warning sa mga kasama niya. Kasi nagpiprepare na po sila sa Senado niyan kung anong gagawin nila dyan. Kung i-impeach ba si Madam Inday Sara bago mag-eleksyon, o ang lahat yan ay ingay lang upang matakpan, may smokescreen, ang lahat ng tunay na nangyayari sa ating lipunan. Hindi pa po ninyo nararamdaman na mayroon na daw submarine ang Russia dyan sa may South China Sea ba yan o sa West Philippine Sea? Hindi po ba ninyo nababasa sa mga pahayagan yan? Hindi pa ninyo napapanood yan? Kung ini-smoke screen ng Administrasyong Marcos, ang tunay na nangyayaring initan, girian, dyan sa may West Philippine Sea, na nagkaroon na po ng kampi-kampi, ang Russia at ang North Korea ay nagkampi na. Di umano meron ng mga gumigerang North Korean sa Ukraine. Ngayon, alangan naman ng China, hindi siya makikipag-alyansa sa Russia, tsaka sa North Korea. Normal lang yan, alam na nila yan. Kasi yung South Korea ay kaalyado ng Amerika. Ang Japan, meron silang mga base militar dyan. So ngayon, anong gagawin ng China? Napapaligiran siya ng base militar ng Estados Unidos kasi nasa Pilipinas na po. So kung merong base militar ang Estados Unidos doon sa Japan, sa China, sa South Korea, tsaka sa Pilipinas, Guam, edi mahihirapan po ang China at ang Russia kasi napapalibutan sila kaagad in all sides of China ay pwedeng pumutok. Ang pwedeng pumutok. Pero dito mga reaction, kung yan ang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!